Magandang umaga mga kapatid sa Pilipinas at magandang hapon ngayon sa Maryland, USA. Kumusta mga kapatid? Una sa lahat, gamutan natin walang bayad. Ma-video call man o picture man ito, walang bayad. At sa lahat ng mga friends ko dito sa Facebook, araw-araw dinadasal ko kayo, no? Kasama ko kayo sa aking pagdarasal araw-araw. Bigyan tayo ng mataas na buhay, malakas na katawan, nasa blessing, sexy privilege. So, dinasal ko kayo araw-araw mga kapatid. Pati na sa mga mangkukulam, dinasal ko silang lahat. So, para hindi na mangkulam, hindi na magutos mangkulam, tamang bago na, mag-repent sa ating kasalanan, magkumpisal, magsimba. Sa mga nagutos pala sa mga mangkukulam, mga kapatid, huwag niyong gawin yan kasi pwede kayong matsugi yan o pwede kayong patayin ng magagamot. Kasi pag may pasyente kami, tapos tinatawag namin yung gumambala, kalimitan ang unang papasok ang nagutos o sasabay silang papasok. So tutsuguin namin yung nagutos na magkukulam at saka yung magkukulam. Depende lang sa pasyente kung sasabihin papatayin yung magkukulam o nagutos na magkukulam bago siya gamutin, no? So mag-ingat mga kapatid. Halimbawa, nagalit ka sa mga taong nangutang sa'yo, hindi na nagbayad. So galit na galit ka, so pumasok yung demonyo kung nagalit ka ngayon. Tapos, ipakulam mo siya. Kung namatay ka, natsugi ka, yung nangungutang sa'yo, tatawa yun kasi hindi mo na masisingil kasi natsugi ka na, diba? So, pa-Diyos na lang, pagdasal mo, nababayaran ka. Ganun talaga ang buhay. Para hindi na sasakit yung loob mo, huwag mo na potangin. Kisa potangin mo, tapos magagalit ka sa kanya, magkasala ka, no? So, huwag mo potangin para hindi ka magkasala. May pasyente ako mga kapatid na binira ng manghuhula, no? At the same time manggagamot, at the same time marunong din siyang mangkulam. So for any reason, yung tinanong ko mga gabay ko, ano bang nangyari sa kanya? Para na daw siyang magbigti. Bago lang, para na siya magbigti at saka depressed daw sila, no? Yung depression niya bumalik. Ito yung ginamot ko nung una, gumaling na, pero may ibang bumibira. Yun yung sinasabi ko, yung manghuhula, manggagamot, isintay manggagamot, isintay marunong mangkulam. Kaibigan niya ito, ano? Kinulam siya para babalik sa kanya upang pagpirahan siya, no? Kaya mag-iingat kayo sa manggagamot, ibang manggagamot. Hindi lahat, ha? Yung ibang manggagamot, para magkapira, sila rin ang kukulam sa kanyang pasyente. Para babalik, para magkapira sila, no? Yan ang tandaan nyo mga kapatid. Mag-iingat kayo sa mga
manggagamot na mangkukulam. May train dumadaan mga kapatid. Daanan kasi ito ng mga train. So, mag-ingat kayo mga kapatid. So, ngayon, for any reason, sabi na aking gabay, magagamot mo lang yung babaeng yan kung mahawakan mo. So, yan mga kapatid ha. Malakas kasi yung pwersa pag nahawakan ko. 90% picture at saka video call, gagaling yan. Pero may reason talaga, may pasyente talaga na gagaling lang kapag nahawakan ko. Yun ang sabi na aking gabayan. Yung sobrang lakas na ng birada sa kanya, kailangan ko nang hawakan, saka ba siya gagaling? So ngayon, layo-layo niya. Paano ngayon yan, no? Mahirap. Yung nakikita niyo ako mga kapatid, at nakikita kita, o nahawakan mo ako, o nahawakan kita. Kapag may naramdaman ka sa katawan mo, ma-physical mo, spiritual, gagaan ka agad yung pakiramdam mo. Bakit? Sabi na ko yung gabay, kung saan ako, nandoon sila. So kung nakita mo ako, nakikita ka nila na hindi mo alam. So hindi sila makapanggamot kung walang instrumento. So bilang instrumento ako, pag nakita mo ako, nakita kita, nahawakan mo ako, nahawakan kita, automatic yan, ginagamot kayo, ano? So kung physical o spiritual, gagaan yung pakiramdam mo. Kasi yung spiritual talaga, dapat dasalan ko yan, o i-bless ko yan, para matanggal yung espiritu na o mga karga binibira sa iyo. No? Kapag nadasalan ko. Kung hindi ko madasalan yan, nakita mo lang ako, nakita kita, na walang dasal, gagana yung pakiramdam mo. So, halimbawa, may sakit ka physical o spiritual. Alam na kayong gabay, matutsugi ka na. Anong oras matutsugi ka na? Anong oras matutumba ka na dyan? Mamatay ka na. Pero ang ginagawa, pag nakita mo ako o nakita kita, sa oras na yun, na-atake, halimbawa, atakehin ka ng high blood. Sa oras na yun, na-atakehin ka, hindi matutuloy yun kasi tinutulungan ka ng ating gabay. Kasi nakita mo ko, nakita kita. Automatic. Ano? Kasi hindi sila makagamot kung walang instrumento. So, pag may ginagamot ako, sila yan ang gumagamot, hindi ako. No, akala nyo lang na ako, pero sila yan. Pag binibira ko yan, sila yan. No? So, mabait talaga yung mga gabay ko, no? Tumutulong talaga sila, no? Kahit na hindi ko kilala, pag nakita nyo ako o nakita kita, pag naramdaman ka, hindi matuloy yung mangyayari sa'yo. Halimbawa, matutumba ka na, may stroke ka, hindi matuloy yan. Gagaling ka sa, hindi ka matutumba, hindi ka may stroke, pero yung sakit mo, nandyan ba yan? Kasi yung physical, mga kapatid, choices natin yan, kaya tayo nakaganito, nakasakit tayo, choices natin yan. Sa kinakain natin, halimbawa, kinakain natin, inasal araw-araw. Isipin mo, hindi mamamatay ka yan, no? Talagang ma-high blood yan, no? Diba? So, may physical na sakit na pwede gagaling sa hilot. No? Kaya ako ngayon, pinag-aralan ko na maghilot. Meron ding hilot na kahit na anong hilot mo, hindi gagaling yan kasi may spiritual na sakit. Halimbawa, sinabayan ka, arthritis, sinabayan yung kulam, tapos physical. Kahit na anong inom mo ng gamot yan, hindi yan gagaling kasi may spiritual dyan. Na sakit, dapat tanggalin mo na yan. Bago gagaling yan. Uminom ka ng gamot, gagaling yan. Punta ka sa doktor kung may physical ka na sakit.
Mag-iingat sa pagkain mga kapatid. Yung mga sakit natin sa pagkain natin yan. Talaging kulang sa tulog. Ano? Stress. Ano ba dyan? Kung may dinarandam kayo sa inyong mga katawan ng mga kapatid na stress kayo ano man, post nyo lang sa Facebook. Ako na ang bahala. Lahat na dumaan sa aking wall, dinadasalan ko yan, lalo na may mga sakit, physical, spiritual, dinadasalan ko yan. Pag may physical na sakit yan, gagaan yung pakiramdam. Pero hindi talaga yan gagaling kasi physical yan na sakit eh. Gagaan lang. Pero kung 100% spiritual yan, gagaling ka agad yan. Walang mintis yan. Gagaling yan. Halimbawa, nung pinupost niya, yung asawa niya, no? Dinadasalan ko. Pagkagabi, nakita ko, ginamot na aking gabay. Namatay yung asawa niya, pero nabuhay. May pagkakataon din ganyan na kahit napatay na, nabubuhay. Kaya tinanong ko yan sa aking gabay, bakit nabuhay yun? Sabi niya, binigyan pa ng pagkakataon na mabuhay. No? Mag-repent sa ating kasalanan, magkumpisal, magsimba, every linggo. Sa pagsimba ng linggo, ma-receive natin yung lawas o dugo ni Kristo. Yun ang importante. Di ba mga kapatid? Yan ang importante. Kaya huwag ligtaan ng Sunday Mass. Importante yan. Magkasala tayo kapag hindi tayo magsimba. Kung ano mga kasalanan natin mga kapatid, take note mga kapatid, ano mga kasalanan natin mga kapatid, pag kinukumpisal mo yan, mawala lahat yan. No? Nung totoong nag-depend ka sa ating mga kasalanan, mawala lahat yan. So, sinabi ko lang yan mga kapatid kasi gusto kong makatulong sa inyo, no? Kung masama yung pakiramdam nyo, post nyo lang sa Facebook na may sakit kayo. Dinadasalan ko lahat yan. Pag dumaan sa aking wall, nakikita ko, dinadasalan ko lahat yan. Mga bata, nakikita ko, may sakit, dinadasalan ko lahat yan. Sinama ko pa yan sa aking pag-arorosary, no? Yan ang mga mission ko sa buhay. Saka yung mga protection natin, ito yung protection ko, no? Ito, rosary, Sacred Heart of Jesus, Miraculous Medal of Mary. May dalawa pa dyan, hindi ko lang sabihin, baka gawin na ng mga gimat, no? Ang magbibless nito yung pare, walang ibang magbibless niyan, pare. Kung gusto nyong protection mga kapatid, rosary mga kapatid, may 15 promises yan, lahat nandyan totoo. Suot kayo ng eskapularyo, Sacred Heart of Jesus, at Sagrada Familia, ilagay nyo lang sa bahay, ligtas kayo sa lahat ng bagay. Maniwala kayo mga kapatid, lahat ng sinasabi kayo totoo. Huwag nyo lang tingnan yung mukha ko. Isipin nyo lang may gumagabay sa akin. Yun ang napagaling sa inyo, yun ang napagaan sa inyong mga sakit. Yan ang tumutulong sa iyo, hindi ako. Kapag nagdarasal kayo sa Panginoong Diyos, automatic yung mga angel na yan na gumagabay dyan sa aking likuran o sa harap na. Automatic yan. Ginagamot kayo, mga kapatid. O pinagaan yung pakiramdam nyo. Tandaan na natin palagi mga kapatid, yung mga kagalingan natin sa hilot, sa kulam, sa mga gamot, sino mang mga gamot, na gumagaling kayo, yan ay temporary lamang mga kapatid. No? Ano mang successful nyo sa buhay, lilipas din yan mga kapatid, kahit na anong yaman nyo dyan.
kung kasama niyo ang Panginoong Diyos, yan, maganda yan. Nagkumpisal kayo, nag-rosary, repent sa ating kasalanan, nagsimba. Yan, maganda yan. May marami kang pera, mayaman ka pa sa spiritual. Yan, maganda yan mga kapatid. Pero, mayaman ka lang sa pera, tapos mahina yung spiritual mo. Ay matakot ka na mga kapatid, every second. May mamatay na tao, hindi natin alam kung tayo na susunod. Alam mo mga kapatid, may nakilala ko mga kapatid, no? Kakilala na aking kaibigan. Mayaman. Pero walang, hindi nagamit yung mga kayamanan o ano pa niyan. Kasi pag yun na yun ang oras mo, nakukunin ka, o nakarepent kasi yung kasalanan o hindi, kung yun na yun ang katapusan mo, yun na yun, hindi, wala nang kwenta yung pera kahit anong yaman mo mga kapatid. Kaya pagkagandaan mo, kung mayaman kayo, tutulong kayo sa mahirap, umpisahan nyo na. Baka bukas matsugi na tayo, no? Hindi natin alam mga kapatid yung health natin. Ngayon, malakas tayo, kinabukasan, tsugi na tayo. Marami dyan, tingnan mo dyan. Yung iba, masagasaan, kahit na walang mga sakit. Nasagasaan, o binagungot, o ano man. No? So, kahit na po mga kapatid, naghanap ako ng mga part-time, mga ano man para magkapira ako mga kapatid, kasi kailangan natin ng pera, pero kasama ko palagi ang Panginoon Diyos mga kapatid. Nag-rosary ako umaga, gabi, every month nag-umpisal ako, first Saturday of the month, nag-umpisal ako, repent ako sa aking mga kasalanan, nagsimba. Ulit-ulit lang yan. So ano man mangyari sa akin, walang problema. Ano? Kasi nakarepent ka na sa iyong mga kasalanan. At saka maganda yung takbo ng buhay mo pag palagi kang nagdarasal, nagsisimba, nagkumpisal. I-try mo magkumpisal, magsimba. Repent sa kasalanan. Magaan yung pamumuhay mo, hindi mo lang alam yung pira mo, darating-darating rin sa buhay mo. No, yun ang galing sa Diyos kasi inuna mo yung Panginoon Diyos. Pero kung hindi, yung mga pira mo yan, galing yan sa demonyo. Kasi, bakit galing sa demonyo? Inuna mo yung, kapag hindi mo inuna yung Panginoong Diyos, yun ang Panginoon mo. So, inuna mo yung mga trabaho. Kumita ng pira, ano bang pira? Demonyo yung pira Pero kailangan natin yan, kasama natin Panginoon Diyos. Halimbawa, umagang-umaga magtatrabaho ka na. Hindi ka siyempre maka-rosary. Hindi ka makadasal. No? So, okay lang yun. Trabaho ka kasi kailangan natin magbayad ng bills sa araw-araw o sa every month, no? Kakain din tayo, mga needs natin. Pero pag uwi mo, gabi, 15 minutes lang, hindi ka ba maka-rosary? Hindi ka ba makadasal? No, simple-simple lang pag-rosary. Ngayon, pagtingin mo sa cellphone, hindi mo malayan, isang oras na nandiyan ka nakatingga. Kung dinasal mo yan, di walang problema, nakadasal ka na, di ba? So, maganda yung pakiramdam mo. Sa mga, may mga malapit na matsugi, yung may mga sakit mga kapatid, siyempre, punta ka sa mga pare, di ba? Magkumpisal, magngalawat. Kung walang pare, malayo. Kung mayroon kayong kakilala, tawagan nyo lang ako mga kapatid. May authority ako sa pag-bliss sa mga taong yan. Kasi sabi na aking gabay, sa area mo, Richard, may malapit na mamamatay dyan. Hanapin mo, gamutin mo kahit na mamatay yan. Kasi pag na-bliss mo yan o nagamot mo yan, hindi sila makukuha sa demonyo. Kasi may mga tao, mga kapatid na walang repentance, walang kumpisal, walang simba. Pag namatay ang mga kapatid, mga demonyo na naghihintay na. Naghihintay na sa kanila. Pagpatay niya, hihilahin kahagad yung kaluluwa, dadalhin niya sa impyerno. Yung mababait naman, pag namamatay, pupunta kaagad yan sa langit. Pero karamihan, pupunta sa purgatorio.
Yun ang totoo mga kapatid. Yung sa purgatorio, yun ang maghintay. Kung kailan babalik si Jesus Christ upang hukman ang mga tao, di ba? Pero, pag dinarasal mo siya, pinamisa mo yan, ilang taon yan, hihilahin yan doon sa langit, kukunin yan. Lilipat yan doon. Pero hindi mo yan mababasa sa Biblia. Pero yan totoo. Yan ang sabi ng pangalawang gabay. So, yung Friday, kapag na-timing mo, pinamisa mo yung kamag-anak mo or dinasal mo, si Papa Jesus o si Mama Mary pupunta yan sa purgatorio. Pag natsamba mo yung napumunta sila doon tapos pinamisa mo, dinadasal mo yung kamag-anak mo namatay na, dadalhin yan, kukunin yan, dadalhin yan doon sa langit. Hindi mo rin mabasa sa Biblia. Maraming nasa Biblia na nangyari na wala sa Biblia. No? Yung binabasihan natin lahat nasa Biblia. Pero meron dyan na hindi nakasulat na nangyari. Sa dami ng ilalagay sa Biblia, parang sinasama rin nila yan eh. Nilagay, ginawang Biblia, no? Yung iba dyan, hindi na nakalagay dyan. Pero nangyayari. Yan totoo mga kapatid. Yan ang sabi ng pangalawang gabay. So, pag na-bless ko yung tao na malapit na matutsugi o mamamatay, o nagamot ko sila tapos ilang oras namamatay na o minuto, wala makagalaw na demonyo mga kapatid. Walang makahila ng mga demonyo. Yun ang sabi ng una kong gabay. Una kong gabay. Maraming gumagabay sa akin mga kapatid, hindi ko isa-isahin. Hindi lang mga angel ang gumagabay sa akin. Dami dyan, hindi ko na sabihin. Kapag may ginagamot yung mga gabay ko, makikita ko. Lahat makikita ko. Kalimitan mga kaibigan ko mga babae, kaibigan ko mga lalaki. Nakikita ko sila. No. Yung iba dyan, hindi naniniwala sa atin. Puro nakikita ko sila ginawa. Pero, walang problema na hindi maniwala. Yung importante, makatulong ako at katulong yung mga gabay ko sa kanila. So, pag masama ka talaga, ilang taong ka na, walang kumpisal-kumpisal, walang repentance, walang simba, matakot ka na kapatid. Pag natsugi tayo, yung demonyo nandyan na sa tabi mo. Hinihintay lang yung matsugi. Kapag tsugi mo na, hihilahin ka agad yung kaluluwa mo sa impyerno. No? Pag wala kang kumpisal. Simba. Okay lang kung matsamba kita na magamot kita o mapabliss ka sa akin. Pero yung importante yung mga pare, mga kapatid. Kapag meron na ganyan na malapit na mamatay, punta mo kagad yung pare. Dapat o kumpisal siya pangalawat. Pero kung malayo, walang dyan, tawagin niyo ako. May authority ako sa pag-bless niyan. Hindi ako nag-bless niyan. Pag nag-bless ko yung tao at pinadasal ko yung tao, nandyan sa likuran o sa harap, ang aking mga gabay, sila ang nag-bless niyan, hindi ako. Ginawala akong instrumento, no? Baka sabihin nyo, sino ba ako? Panginoon ba ako? Ano ba ako? Wala nga ako. Wala akong kapangyarihan. Yung mga gabay ko na gumagabay sa akin, may kapangyarihan sila, nag-bless, hindi ako. No, huwag niyo akong bastang i-course. Kung ayaw nyo sa video ko, daanan nyo lang. Huwag kayong magsalita ng masama. Kasi lahat na sinasabi nyo na masama, babalik sa anak nyo. Kawawa na naman yung anak nyo.
magkasakit yan dahil sa katarantaduhan na sinasabi nyo sa akin. Halimbawa, kung may katarantaduhan man kayong ikuusa ko, o ano mang sinasabi nyo, babalik yan sa anak nyo. Sabi na aking gabay, kalimitan, pag kinukurse yung tao, babalik sa anak. Ang magsasuffer yung anak mo. Kaya wag kang mag-course basta-basta sa mga tao. Lalo na sa akin kasi ako, may gubagabay sa akin. Balik agad yan sa pamilya mo. So, mas maganda i-bless mo ako, i-bless nyo ako. Lahat ng bless nyo sa akin, babalik sa inyo yan bonggang-bongga. So, yan mga kapatid. Kung mabait kayo sa kapwa-tao, maganda yung balik sa inyo. Kung anong tinanin nyo, yun anihin nyo. Yun anihin natin. Kaya, mag-ingat. Magandang panahon itong mga kapatid. Parang hindi mainit, parang ulan yan yata. Yung una mga kapatid, nung hindi pa akong manggagamot, alam mo mga kapatid, nagtataka din ako kasi hindi ko talaga lubos maisip na magkaganito ako, no? Na maging isang manggagamot ako, na may kapangyarihan pala akong manggamot. No, hindi ko ito, wala talaga ito sa aking isip, no? Pero sabi na aking gabay, sa 50 years old, noong 2020, 50 years old ako noon, na-destiny na talaga ako manggamot, ano? So, yung mga ganun, totoo pala yan, no? Kahit na hindi mo alam, ganyan ka pala pagdating na araw. Nung natatrabaho ako sa Middle East, may isang tao, may ibang lahi doon. Hindi naman sa Egyptian, hindi naman sa Arabo, no? Basta ibang lahi. Main contractor sila, kami subcontractor. Tinatrabahoan namin. Sa main contractor, ikot-ikot yan. Palagi kami nagkikita, no? Tumatawa sa akin, gano'n. Tapos nag-usap mi minsan na nung ilang buwan na, nung nagkasalubong kami ulit, tinawag ako. Sabi niya, Richard, come. Tatagalogin na natin, ha? English ang sabi niya. Sabi niya, kumusta? Ingo? Sige, mabuti. Ano bang meron sa'yo? Bakit? Ano bang meron sa'yo? Alam mo, hindi ako basta-basta tumatawa. Hindi ako basta-basta nagtimbaya sa yung naghihilo sa mga tao. Kasi stricto daw siya na pagkatao. Pero bakit daw pag nakikita niya ako, magaan daw niyang pakiramdam niya sa akin, tumatawa siya. Parang iba daw yung dating niya pag nakita niya ako. Ibang pakiramdam, hindi daw siya galit. Yung nagsabi sa akin, tumatawa, katawa sa akin. Sabi ko, iwan ko lang kung ano sa akin. Kaya nagtataka talaga ako sa iyo. Pag kita maligaya ako. No? Sabi niya sa akin, hindi ko rin alam, no? Saka may yung deputy manager din, nakita ako na lumabas kasi nagugutom na ako. Yung may kasama ako, sabi niya, Richard, saan ka? Yung kainan namin, 6 o'clock. Tapos, nakita niya ako nga, 4 o'clock yata yun. O 3 o'clock ba yun? May kasama ako. Yung kasama ko natakot, umalis. Sabi niya, saan ka punta? Sabi ko, nagugutom ako, sir. English yung sasabi niya, tatagulin natin. Nagugutom ako, sir. Punta ako sa Misol, sabi niya, sige, sama ka sa akin. Isama ko sa kanya. Sakay kami, sabi niya. Akala ko kung saan niya ako dadali, no? O pagalitan. Hinatid ako doon sa Miss Hall, mga kapatid. Tumatawa. Sabi niya, sige, mag-iingat ka.
Mabait sa akin yung mga tao doon. Iba yung pakiramdam nila, no? Yung nagtataka din ako eh. Minsan mga kapatid, dito, pumunta ko sa Costco, dito sa Amerika. Pumasok ko doon, may tumitingin sa akin, no? Or doon sa part-time ko, may tumitingin sa akin dito sa mukha, tapos may tumitingin sila dito sa taas. No, paglingon ko, tumitingin pa rin, no? Nakaka-smile. Nagtataka ako, no? Tinanong ko sa akin gabay, ano ba yung bakit tumitingin sila sa akin? Nakikita ba kayo? Sabi na, hindi nila kami nakikita. May nakikita sila sa'yo o naramdaman sila sa'yo. Gumaan yung pakiramdam nila kasi yung mga taong yung may mataas na depresyon, no? Yung nakita nila ako, nawala. So, ano ba ibig sabihin nun? Hindi yung mukha ko, yung mga gabay ko ang nagpagaan sa kanila, no? Kasi nakikita nila ako, automatic yan, yung mga gabay ko, execute kaagad yan ng napagalingin nila yung tao. Kasi kung saan ako, nandoon sila. So kung makita mo ako, mahawakan mo ako, kung saan mo tayo magkita, hawakan mo ako, o hawakan kita, o nakita kita, automatic yan kung may naramdaman ka, execute ka kaagad yung pagtulong sa iyo, no? Pag-aanin yung mga pakiramdam mo, gumutin ka, o ano man. So, mga kapatid, mag-ingat kayo mga kapatid, dinarasal ko kayo araw-araw. At huwag kalimutan, life is short. Kailangan natin masaya palagi. At mag-repent, mag-kumpisal, magsimba linggo, at mag-rosary mga kapatid, no? Kasi madali lang, 15 minutes, tapos ka na mag-rosary. Sa rosary, may 15 promises. Lahat ay totoo. Totoo yan mga kapatid. Huwag kang mag-alala. May sakit ka man, o walang sakit, magdasal lang palagi mga kapatid. Kasi, mayroong mga tao dyan na walang mga sakit, nauuna pa sa may sakit. Bakit? Yun nga. Disgrasya. Kasi yung maraming masamang mga espiritu dyan papasok sa masamang tao. Sabi yung mga tao, create ng mga, halimbawa, nagre-drive, bigla ka masagasaan, no? Ang masamang espiritu ang gumagawa dyan. Next time natin pagla-live, itapik natin yung kapangyarihan ng Engkantong Puti. Totoo nangyari yan sa akin, no? So, abangan nyo yan. So, mga kapatid, ingat, God bless. Umuulan na. Malayo-layo pa yung tinitirhan ko, nandoon pa, banda. Pupunta lang ako dito para mag-live. Kasi maliwalas dito, maganda. Walang disturbo. So, ingat mga kapatid. God bless you. At palagi ko yung dinarasal. No, lalo na sa aking mga pamilya, palagi ko silang dinarasal. So, God bless. Peace.